Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 20, 2021, isang maimpluwensyang tao ang hindi mapakali sa loob ng kanyang bahay dahil ang bunso niyang anak ay hindi nagre-reply sa kanyang mga text. Ang kanyang asawa ay nag-alala na rin dahil hindi normal sa kanilang anak na hindi mag-reply sa kanilang mga tawag o text. Kinabukasan, ang kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang sinapit ng kanilang anak ay hindi lamang nagpagalit sa publiko, pero ang kanyang kaso ang naging daan para mabuhayan ng loob ang mga kababaihan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mga babae sa Pakistan. Ating balikan ngayon ang kwento ni Noor Muqaddam. Ipinanganak si Noor noong October 23, 1993 sa Jordan. At siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. Ang ama ni Noor ay ang sikat na Pakistani diplomat na si Shaukat Muqaddam. Ang trabaho ng kanyang ama ang naging dahilan kung bakit sa mura niyang edad, si Noor ay nakarating na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Mula Jordan ay lumipat sila sa Islamabad, Pakistan. Mula Islamabad ay lumipat silang muli sa South Korea kung saan nagtapos siya ng high school. Mula South Korea ay lumipat ang kanilang pamilya sa Kazakhstan at ang nooy dalaga ng si Noor ay nagdesisyon na lumipat sa Estados Unidos. Doon ay nakapagtapos siya ng kursong International Relations pero ang gusto niya talaga ay maging isang veterinaryo. Ang karangyaan, kalayaan at ginhawa na nararamdaman niya sa Amerika ay hindi naman nagdala ng kasiyahan kay Noor dahil para sa kanya, iba pa rin talaga ang lugar kung saan siya lumaki. Kaya hindi nagulat ang kanyang pamilya nang bumalik ito sa Islamabad, Pakistan. Bukod sa siya ay isang edukadong tao, inilarawan si Noor na isang mural artist at mahilig siya sa mga hayop. Ang kanyang ama ang nag-impluwensya sa kanya na ang lahat ng tao ay may karapatan na maging malaya at naniniwala siya na ang babae at ang lalaki ay may pantay na karapatan sa lipunan. Kahit nasa ika-6 na pwesto ang Pakistan sa mga pinakadelikadong bansa sa buong mundo para sa mga kababaihan, makikita mo sa mga litrato na walang takot si Noor na ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Hindi katulad ng ibang anak ng mga maimpluwensyang tao na nag-oobserba lamang, si Noor ay lumalabas sa kalsada upang kondenahin ang mga taong nang-aabuso sa mga kababaihan. Siya ay hindi lamang parte pero si Noor ay isa sa mga organizers ng Aurat March. Ito ay isang event na ginagawa sa Pakistan kung saan hinihikayat nila ang mga kababaihan na huwag magpaapi sa mga abusadong tao sa internet at maging sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Ang kanilang organisasyon ay may layunin na turuan at imulat ang mga mata ng mga kababaihan gamit ang edukasyon para malaman ng mga ito na sila ay may karapatan bilang mga babae sa Pakistan. Kung tatanungin mo ang mga kaibigan ni Noor, ang dalaga ay inilarawan nilang down to earth at madali itong magtiwala sa kanyang kapwa. Pagkalipas ng ilang buwan niyang pananatili sa Islamabad, isinama siya ng kanyang ama sa isang business dinner at doon ay nakita niyang muli ang dati niyang kaibigan na si Zahir. Ang dalawa ay magkakilala simula noong sila ay bata pa lamang. Si Zahir Jaffer ay Pakistani-American na anak ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan na pamilya sa Pakistan. Upang malaman ko kung gaano kayaman ang pamilya ni Zahir, sinilip ko ang background nila at lumalabas na ang kanilang pamilya ay mga negosyante na simula pa noong 1849. Mula sa trading firm sa India, sa loob ng ilang maraming dekada ay pinasok at nanguna ang kanilang pamilya sa negosyo sa agrikultura, biotechnology, information technology at marami pang iba. As of this recording, base sa professional profile ng ama ni Zahir na si Zakir, siya ay ang CEO ng isang multi-million-dollar real estate business at kilala din siya na isang business tycoon
na nakafocus sa oil at gas. Sa website ng kanilang kumpanyang tinatawag na Ahmed Jaffer and Company Private Limited, hindi lamang sila kilala sa oil at gas, pero ang kanilang pamilya ay ang isa sa mga rason kung bakit naging mahusay sa diplomasya ang Pakistan. Ang lahat ng yaman na ito ay mapapasakamay ni Zahir. Pero sa halip na sundan ang yapak ng kanyang ama bilang isang magaling na negosyante, mas pinili ni Zahir na mag-aral ng psychology para siya ay maging isang counselor katulad ng kanyang ina. Ang simpleng pag-uusap ng dalawa ay umabot sa malimit nilang paglabas. Ayon sa mga kaibigan ni Noor, kahit mahilig sa parties at magarbong lifestyle si Zahir, ay nahulog ang dalaga dito dahil ito ay may magandang ugali na hindi nakikita ng mga tao. Noong 2018, opisyal na inanunsyo ng dalawa ang kanilang relasyon. Mas lalo pa naging masaya si Zahir dahil noong 2019, siya ay naging Chief Brand Strategy Officer ng Ahmed Jaffer and Company Private Limited. Pinagkatiwalaan din siya ng kanyang ama na mag-manage ng iba nilang mga maliliit na negosyo. Mula sa panlabas, ang buhay ni Zahir ay tila perpekto. Pero ayon sa kanyang mga kaibigan, ang binata ay isang drug addict na lulong sa iba't ibang droga tulad ng ice na may street name sa Pilipinas na shabu. Addict din ang binata sa cocaine at mahilig din itong uminom ng alak. Sa ulat ay ibinahagi ng kanyang mga kaibigan at dati niyang mga kaklase na ito ay na-deport sa UK dahil sa kasong panggagahasa. Natakasan lamang nito ang batas dahil sa di umano'y yaman at impluwensya ng kanyang ama. Meron ding lumalabas sa ulat na sa loob ng ilang taon na itong pananatili sa Pakistan ay nakaranas si Zahir ng problema sa pag-iisip kaya nag-undergo siya ng psychiatric counseling. Walang nakakaalam kung alam ni Noor ang lahat ng problema ng kanyang nobyo. Pero base sa obserbasyon ng kanilang mga magulang, tuwing magkasama ang dalawa ay laging nakangiti ang mga ito at kung mag-away man, para sa kanila at ibang mga tao ay nasa adjustment period lamang ang mga ito. Pero ang hindi nila alam at nakikita ay sa pagtagal ng relasyon ng dalawa ay lumulutang na magkaiba ang kanilang mga pananaw at paniniwala sa buhay. Sa interview ng isang news outlet sa kaibigan ni Noor, ang dalaga ay relihiyoso at yun ang malimit pag-away ng dalawa. Alinsunod sa turo ng kanyang relihiyon, si Noor ay madalas na magsuot ng burqa pero siya ay inuutusan, kinokontrol at pinipilit ni Zahir na wag na niyang sundin ang turo ng kanyang relihiyon. Sa loob ng 3 taon, ang kanilang mga simpleng away ay umabot na sa pang-aabuso na hindi lamang emosyonal pero sinasaktan na siya ni Zahir. Noong January 2021, ang mga kaibigan at kapamilya ni Noor ay masaya dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na hiwalayan ang mapang-abuso niyang nobyo. Sa tulong ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan, si Noor ay unti-unting nakaka-move on. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, ang dalaga ay nakatanggap ng text mula sa dati niyang nobyo. Ito ay nakikiusap na makita siya sa huling pagkakataon dahil ito ay babalik na sa Estados Unidos. Si Noor ay pumayag na makipagkita noong gabi na yon at magpahanggang ngayon, walang nakakaalam kung bakit at papaano siya napapayag. Maaari lamang tayong maghinala na kahit magulo ang kanilang relasyon dati, marahil ay may nararamdaman pa rin si Noor kay Zahir. Noong gabi ng July 18, ang ama ni Noor ay wala sa kanilang bahay dahil ginabi ito sa pagpili at pagbili ng baka na isasakripisyo nila bilang isang tradisyon. Ayon sa ulat, wala rin ang ina ni Noor sa bahay. Umalis ang dalaga sa kanilang bahay ng 9:05 ng gabi at sumakay ito sa isang taxi. Pagkalipas ng kalahating oras nang siya ay malapit na sa lugar na tinatawag na Blue Plaza sa Islamabad, nag-text siya kay Zahir ng saktong lugar kung saan sila magkikita. At nag-reply naman ito na sa bahay sila magkikita. Kaya dumiretso si Noor sa Jaffer Residence na makikita sa Sector F74 na kilala na tirahan ng ilan sa mga milyonaryo sa Pakistan. Pumasok si Noor sa bahay ng saktong 10:00 ng gabi. Ilang oras ang lumipas at ang kanyang mga magulang ay sobra na nag-alala sa kanyang kalagayan dahil hindi nito sinasagot ang kanilang mga tawag o text. Pagkalipas ng 3 araw, ilan sa mga desperadong kaibigan ni Noor ay sinugod na ang bahay ni Zahir
dahil malakas ang kutob nila na ito ay may kinalaman sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Ayon sa local report, nakiusap ang mga ito na makapasok sa bahay, pero ang binata ay pilit na itinanggi na kasama niya si Noor. Nang hindi tumigil sa pamilit ang mga kaibigan ng dalaga, pumwesto ito sa balcony at iwinagayway ang kanyang baril habang sumisigaw ng mga mapang-abusong salita. Sa lumalalang sitwasyon, agad nilang tinawagan ang ama ni Noor at ang dating diplomat ang kumontak sa Qusar Police Station na agad namang rumisponde. Pero bago pa makarating ang mga otoridad sa bahay, ang staff ng Therapy Works na nagbibigay ng counseling kay Zahir ay naunang dumating sa bahay at ginawa nila ang lahat upang makapasok. Doon ay nakita nila na patay na si Noor. Ang ulo nito ay nakahiwalay na sa kanyang katawan at ang bangkay nito ay naliligo na sa sarili niyang dugo. Nang dumating ang mga otoridad ay mabilis nilang nadakip si Zahir dahil ito ay nakatali na. Agad siyang pinusasan at dinala sa malapit na ospital dahil sa mga sugat na resulta ng kanyang panlalaban sa staff ng Therapy Works. Na-recover ng mga investigador ang kutsilyo, 9mm pistol, isang knuckle duster, upos ng sigarilyo, laptop, dugo ang damit ni Zahir, mga fingerprints at CCTV footages. Pero ang hindi nila mahanap ay ang cellphones ni Zahir at Noor. Dahil sa impluwensya at walang katapusang yaman ng pamilya ni Zahir, ginamit ng ama ni Noor ang kapangyarihan ng TV at social media. Sa harap ng kamera ay nanawagan siya sa mga otoridad, mga nakaupo sa gobyerno at mga taong hahawak sa kaso ng kanyang anak na maging patas sa investigasyon at huwag ipagkait sa kanila ang hustisya. Noong July 21, 2021, base sa First Information Report, ang mga otoridad ay sinampahan ng kasong murder sa Zahir base sa Section 302 of the Pakistan Penal Code. Ang mga staff ng Therapy Works ay sinampahan din ng kaso dahil may hinala ang mga otoridad na ito ay kasabwat ng binata sa pagtatago ng mga ebidensya tulad ng mga cellphones. Habang gumugulong ang investigasyon, ay ipinag-utos din ng hukom na isara ang Therapy Works hanggang matapos ang kaso. Noong July 24, ang abogado ng pamilya ni Noor na si Shakawar ay ibinunyag na tinangkang makapag-ayos ng pamilya ni Zahir sa labas ng korte. Pero ayon sa kanya ay nanindigan ang pamilya ng biktima na kahit ano pang halaga ang ialok sa kanila ay makikipaglaban ang mga ito hanggang makuha nila ang hustisya. Kinabukasan, ang mga magulang ni Zahir, ang gwardya, ang cook, ang kanilang kasambahay at pati ang 6 na empleyado ng Therapy Works ay sinampahan ng mga kasong abetment and concealing of evidences dahil naniniwala ang mga otoridad na nagsasabuwatan ng mga ito sa pagtatago ng mga ebidensya tulad ng cellphones ng akusado at biktima. Sa mga sumunod na araw, ang mga otoridad ay nanatiling tikom ang bibig sa pagbibigay ng impormasyon. Pero noong July 26, ang publiko ay nagulat dahil inamin ni Zahir na siya ang pumatay sa dati niyang nobya. Pero ang mga otoridad ay gusto talaga magkaroon ng malakas na ebidensya laban dito, kaya gusto nilang mahanap ang cellphones. Sa interview sa lead detective ng kaso ay ibinahagi nito na araw-araw nilang ine-interrogate ang 12 mga akusado. Hanggang noong July 27 ay nagbunga ang kanilang pagtitiyaga. Isa sa mga akusado na piniling hindi pangalanan ng mga otoridad ay ibinunyag ang lokasyon ng mga cellphones. Ito ay nakatago lamang sa isang aparador sa bahay ni Zahir. Ilang linggo pagkatapos ng pagpatay kay Noor, gamit ang mga CCTV footage, data mula sa mga cellphones at maging ang mga salaysay ng mismong tauhan ni Zahir, ay nagawang mapagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang mapait at malupit na pinagdaanan ni Noor sa kamay ng dati niyang nobyo. Ayon sa ulat, July 7 pa lang ay nakabook na si Zahir ng one-way ticket papuntang Estados Unidos at nakatakda siyang lumipad ng alas 3 ng madaling araw ng July 19. Noong July 18 ay meron na siyang nakausap na taxi driver na maghahatid sa kanya sa Islamabad International Airport. Pero noong gabi ding yun ay nag-text siya kay Noor para makita niya ito sa huling pagkakataon. Bandang alas 10 ng gabi ng July 18 ay nakuha sa CCTV na dumating si Noor sa kanilang bahay.
Sa mga sumunod na sandali ay ilang beses niyang tinawagan ang kanyang travel agent para ipareschedule ang kanyang flight. Pero dahil sa ilang oras na lamang ang natitira bago ang flight, ay hindi sila pinayagan ng airline. Nang sumapit ang 11:00 ng gabi, ang kinontrata niyang driver ay dumating na sa labas ng kanilang bahay. Ito ay tahimik na naghintay pero lumipas ang napakaraming mga minuto ay minabuti na ng driver na tawagan si Zahir. Sinagot nito ang tawag at sinabi niya sa driver na bigyan pa siya ng konting oras at pumayag naman ito. Pero lumipas ang 30 minuto ay tinawagan muli ng driver si Zahir. Sinagot muli ng binata ang tawag at humingi pa siya ng konting panahon. Nang sumapit ang 12:07 ng madaling araw, sa wakas ay lumabas na rin si Zahir sa bahay nito. Pero sa halip na pumasok ito sa taxi ay inabutan niya ng 1,000 rupees o 667 pesos ang driver para sa paghihintay nito. Sinabihan niya ang driver na umalis na dahil hindi na rin naman siya makakaabot sa kanyang flight. Bandang 1:40 ng madaling araw, ang driver ay tumawag muli kay Zahir at sinabi nito na kung magbago ang kanyang isip ay walang problema sa kanya na ipagmaneho ito papuntang airport. Total, nagbayad na naman siya ng 1,000 rupees. 10 minuto pagkatapos ng tawag na yon, ay tinawagan ni Zahir ang taxi driver dahil gusto na niyang magpahatid sa airport. 2:00 ng madaling araw ay dumating ang driver sa bahay ni Zahir at siya ay naghintay muli. Pagkalipas ng 15 minuto, nakita niya itong naglalakad papalabas ng bahay at daladala nito ang kanyang bagahe. Pero sa pagkakataon na ito ay may kasama na itong isang babaeng nakayapak. Ang dalawa ay pumasok sa taxi pero ayon sa driver ay kahit kinakausap ni Zahir ang babae ay hindi ito nagsasalita. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho pero nang binabaybay na nila ang Kolsom Underpass, sinabi ni Zahir na bumalik na lamang sila sa kanyang bahay dahil mukhang hindi na talaga sila aabot sa kanyang flight. Nakarating sila sa bahay ni Zahir ng 2:35 ng madaling araw. Base sa call history ng cellphone ni Zahir, tumawag ulit siya sa kanyang travel agent pero hindi ito nasagot. Kinabukasan 9:50 ng umaga, ayon sa salaysay ng driver ni Noor, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo at nakikiusap ito na dalhan siya agad ng 7 lakh rupees o 467,261 pesos. Sinabi din sa kanya ni Noor na wag niya itong sabihin sa kanyang mga magulang. Pero ang problema ay driver lamang ito at wala siyang ganoong kalaking halaga. Si Noor ay pinilit siyang gumawa ng paraan sa pangako na ibabalik niya rin ang pera bago matapos ang araw na yon. Nakiusap din si Noor sa kanyang driver na sabihin sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa Lahore kasama ang kanyang mga kaibigan. Para sa mga hindi pamilyar, ang lugar na yon ay ang pangalawa sa pinakamalaking syudad sa Pakistan. Nakagawa ng paraan si Khalil pero nakalikom lamang siya ng 3 lakh rupees o 200,000 pesos. Bandang 3:00 ng hapon ay nakarating si Khalil sa bahay ni Zahir. Tinawagan niya ang kanyang amo pero hindi siya nito hinarap. Bagkus ay sinabihan siya nito na ibigay na lamang ang pera sa cook. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, nakatanggap ng text si Noor mula sa kanyang ama. Pero hindi ito nakatanggap ng anumang reply. Pagkatapos ng mga text messages na ito, sina Noor at Zahir ay nag-away at ang mga malalakas na sigaw ay narinig sa loob ng bahay. Ang ina ni Noor ay nag-alala na rin kaya nag-text siya sa kanyang anak bandang 1:00 ng madaling araw. Pero katulad ng kanyang asawa ay hindi rin ito nakatanggap ng reply. Nag-text muli ang kanyang ama sa kanyang cellphone pero hindi talaga ito nagre-reply. Bandang 5:00 ng madaling araw, ang mga magulang ni Noor ay hindi tumigil sa pagtawag at pag-text dito. Nang wala pa rin sila natatanggap na reply, kinontak na nila ang mga malalapit na kaibigan ni Noor sa pag-aakalang kasama ng mga ito ang kanilang anak sa Lahore katulad ng sinabi nito. Pero lalo lamang silang nag-alala dahil wala sa kanyang mga kaibigan ang pumunta ng Lahore at ni isa sa kanila ay hindi rin nakakatanggap ng tawag o text mula kay Noor. Bandang 10:43 ng umaga, ang ina ni Noor ay nakatanggap ng isang voice message na magpahanggang ngayon ay hindi inire-release ng mga otoridad sa publiko. Nang madiskubre ni Zahir ang ginawa ng dalaga ay agad itong nagpanik. 13 minuto pagkatapos niya mag-send ng voice message,
Kinuha ni Zahir ang kanyang cellphone at pagkatapos ay tinawagan nito ang ina ni Noor. Sa loob ng halos 20 minuto nilang usapan, paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya kasama si Noor. Noong 1:44 ng hapon ay tinawagan ni Zahir ang kanyang ama at nag-usap sila sa loob ng 30 minuto. Tinawagan niya muli ito ng 2:40 ng hapon pero ang kanilang pag-uusap ay umabot lamang ng 9 na segundo. Sa loob ng 4 na oras at kalahati, walang outgoing o incoming calls na record dahil malala na pala ang nangyayari sa loob ng bahay ni Zahir. At sa paglalarawan ng mga reporters, ay tila ito ay isang pangyayari na makikita mo lamang sa isang pelikula. Alas 4 ng hapon, ang cook at ang gwardya ng bahay ay narinig muli na umiiyak at sumisigaw ng malakas si Noor sa loob ng kwarto. At sa pagdaan ng bawat minuto, ay palala ng palala ang pagsigaw ng dalaga. Pero ni isa sa kanila ay walang ginawa o nagkusa man lamang na alamin kung ano ang nangyayari sa loob ng kwarto. Ilang minuto pagkatapos ng unang pagsigaw nito, sa CCTV footage ay makikita ang tangkang pagtakas ni Noor. Nagawa niyang maglakad sa balcony. Hinawakan niya ang rehas na bakal at tumalon siya sa ground floor. Ang kanyang dibdib at mga braso ay tumama sa air conditioner na nakausli sa labas ng dingding. At natisod din siya sa rehas sa ground floor. Kita mong siya ay may iniindang sakit at hinahawakan niya ang kanyang tiyan. Pero para kay Noor, mas importante ang makatakas siya sa taong humahabol sa kanya. Kahit nakayapak, gamit ang mga natitira niyang lakas, ginawa niya ang lahat para makarating sa main gate ng bahay kung saan siya ay nakita ng gwardya. Kung akala mo ay makakatakas na si Noor ay makikita sa CCTV na tumingin sa taas ang gwardya dahil yun ang lokasyon ng balcony. Hindi kita sa frame pero sinisigawan siya ni Zahir na sunggaban si Noor para hindi ito makatakas. Ang loyal na gwardya ay parang tuta na sinunod ang kanyang amo at hinawakan nito ang gate para hindi makalabas ang dalaga. Wala pang ilang segundo, tumalon si Zahir mula sa balcony at hinawakan nito ang mga braso ni Noor. Kinuha nito ang cellphone ng dalaga at ikinulong ito sa maliit na kwarto malapit sa gate. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan niya ang pintuan at hinila nito sa loob ng bahay si Noor. Hindi ko maipakita ang video pero ang nangihinang dalaga ay napasubsob na lamang sa sahig sa lakas ng pagkakatulak ni Zahir. Sa loob ng 2 araw ay ikinulong siya nito sa kwarto kung saan si Noor ay ginahasa, binugbog, binaril at kalaunang pinugutan ng ulo. Sa kanyang pag-amin ay sinabi ni Zahir na may 2 rason kung bakit niya pinatay si Noor. Una ay inamin niya na kaya niya pinapunta si Noor sa kanyang bahay ay hindi lamang para makita ito. Pero ang layunin talaga niya ay makipagbalikan sa dalaga. Ayon sa kanya ay mahal na mahal niya si Noor kaya kung makipagbalikan ito ay meron na siyang nakahandang singsing. Sinabi ni Zahir na handa na siyang pakasalan ang dalaga at gawin itong ina ng kanyang mga anak. Pero hindi niya inaasahan na tatanggi itong makipagbalikan at magpakasal sa kanya. Ang pangalawang rason ay dahil natuklasan niya na si Noor ay nakikipag-usap na pala sa ibang lalaki pagkatapos nilang maghiwalay. Para kay Zahir, hindi niya kaya na makita si Noor kasama ang ibang lalaki dahil sa isip niya, siya lamang ang tanging may karapatan na magmay-ari dito. Nakatatak sa utak niya na ang dalaga ay parang isang bagay na hindi niya kayang ipamigay. Ang kombinasyon ng rejection, selos at ang di umano'y pananakot pa ni Noor na magsasampa ito ng kaso laban sa kanya ay nagdilim ang kanyang paningin at binaril niya ito. Nang wala ng buhay si Noor ay hindi lumipas ang kanyang galit kaya napugot niya ang ulo nito. Noong November 3, 2021, ang 12 mga akusado ay nilitis. Pero wala pang 15 minuto ang mga ito sa loob ng korte ay nagsimulang magsalita ng malakas si Zahir. Isinisigaw nito ang salitang Hamza kahit wala naman siyang kinakausap at walang kumakausap sa kanya. Ang judge ay natusa ng mga police officers na ilabas siya sa korte. Pero ito ay tila isang bata na tumakbo at nagtago sa likod ng pintuan ng courtroom. Habang siya ay binubuhat ng pulisya ay isinisigaw niya na ang korte ay corrupt, peke at walang kapangyarihan. Makikita mo sa internet ang video na siya ay buhat-buhat ng 4 na mga pulis
habang sumisigaw. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit ang pagsigaw ni Zahir sa judge, kaya noong November 6, opisyal siyang binigyan ng warning na kapag inulit niya ang pagsigaw at pambabasto sa loob ng korte, ay hindi na siya papayagan ng judge na dumalo sa paglilitis. Noong January 2022, halos 3 buwan nang magsimula ang paglilitis, ang kampo ni Zahir ay gustong gamitin ang anggulo na ito ay may sakit sa pag-iisip para maging magaan ang parusa dito. Nag-ipil ang abogado ni Zahir sa judge na magtalaga ito ng eksperto upang matingnan ang estado ng pag-iisip nito. Sa dokumento na kanilang ipinresinta, si Zahir ay di umunong merong schizoaffective disorder noong nangyari ang krimen. Ang nasabing disorder ay isang sakit sa pag-iisip na merong parehong sintomas ng bipolar at schizophrenia. Ang appeal ay nireject naman ng judge dahil para sa kanya, late na mga itong isinumite ang appeal dahil matagal nang nagsimula ang paglilitis. Sa mga sumunod na buwan, ang mga tao ay napansin na nag-iba na ang itsura ni Zahir. Kaya ang bagong judge na humahawak sa kaso ay pinayagan ang kampo nito upang matingnan ang estado ng pag-iisip ni Zahir. Nang bumalik ang resulta ng psychiatric evaluation, ayon sa ekspertong opinyon ng itinalagang psychiatrist, si Zahir ay nasa tamang katinoan o sa kanilang termino, ito ay mentally fit na dumalo sa paglilitis. Sa loob ng korte ay tinangkang dungisan ng kampo ni Zahir ang pagkatao ni Noor at nag-iba ang salaysay nito. Sa witness stand ay sinabi niya na ang anak ng diplomat ang mismong namilit sa kanya para makapunta ito sa kanyang bahay noong gabi ng July 18. Nang dumating ito ay di umanong high na high sa droga si Noor at ang paliwanag niya sa DNA na nakita sa pribadong parte ng katawan nito ay dahil sa silang dalawa ay nagtalik at ito ay consensual o walang pamimilit na nangyari. Sinabi niya rin na hindi doon nagtapos ang lahat dahil pinilit pa siya di umano ni Noor na mag-party sa kanyang bahay at tinawagan pa nito ang kanyang mga kaibigan para sumali. Idinagdag niya na ang dalaga din ang namilit sa kanya na i-cancel o reschedule ang kanyang flight dahil gusto nitong sumama sa kanya sa Estados Unidos. Ipinaliwanag din niya na ang paghiram ni Noor ng 7,000 lakh rupees ay para magamit ito sa pagbili ng ticket. Noong July 20 ay di umunay sinamantala ni Noor na ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay dahil tinawagan nito ang kanyang mga kaibigan para mag-party. Sa dami ng droga na di umunay nagamit niya ay nawalan siya ng malay. Nang siya ay nagising ay sinabi ni Zahir na hindi na siya makakilos dahil nakatali na pala ang kanyang mga braso. Sa kanyang depensa ay sinabi nito na hindi niya alam ang nangyari buong gabi at nalaman lamang niya na patay na pala si Noor nang dumating ang mga otoridad sa kanyang bahay. Kinwestiyon niya ang investigasyon na ginawa ng mga pulis at inakusahan niya ang mga ito na pina-frame up lamang ang kanilang pamilya. Kinwestiyon din niya kung bakit hindi na mga ito inimbestigahan ng mga kaibigan at sariling pamilya ni Noor dahil maaaring ang mga ito ang pumatay sa dalaga. Ang prosekusyon ay hindi naman hinayaan ng kampo ni Zahir na dungisan pa ng mga ito ang pagkatao ni Noor. Iniharap nila ang maraming mga witnesses tulad ng mga kaibigan, kapamilya at mga katrabaho ni Noor na nagpatunay na si Zahir ay isang bayolenteng tao. Ipinakita ng prosekusyon sa hukom ang mga CCTV footage at doon ay nasaksihan ng mga taong nasa loob ng korte na hindi isa o dalawa pero 6 na beses na tinangka nitong tumakas. Pero pinigilan si Noor ng hardinero at ng gwardya ni Zahir. Ipinakita din nila ang resulta ng forensic investigation kung saan nakita ang DNA ni Noor sa damit ni Zahir, sa kutsilyo at maging sa baril. Noong February 24, 2022, napatunayang nagkasala si Zahir at pinatawan siya ng parusang kamatayan. Dinagdagan pa ang kanyang parusa ng 25 taon sa kasong panggagahasa at siya ay kailangang magbayad ng halagang 200,000 rupees o 133,000 pesos sa pamilya ni Noor. Pinagbabayad din siya ng danyos ng 5 million rupees sa pamilya ni Noor sa pagpatay niya sa dalaga. Ang kanyang gwardya at hardinero na pumigil sa pagtakas ni Noor ay pinatawan din ng 10 taon na pagkakakulong. Habang ang mga staff naman ng Therapy Works at mga magulang ni Zahir ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya.
Para sa mga kababaihan at ibang mga tao sa Pakistan, ang pagpataw ng parusang kamatayan kay Hazir ay isang tagumpay para sa lahat ng mga babae sa kanilang bansa. Pero may pailan-ilan naman na hindi sang-ayon sa parusa at sinisi ang biktima sa nangyari sa kanya. Sa isang article na nabasa ko na isinulat ng isang Pakistani reporter na si Hamza Harun, ang nangyari at reaksyon ng mga tao sa nangyari kay Noor ay naglantad na magpahanggang ngayon, hindi pa rin pantay ang tingin ng lipunan sa mga kalalakihan at kababaihan sa Pakistan. Tinalakay niya na ito ang mangyayari kung ang mga tao mismo sa Pakistan ang tila nagbibigay ng lisensya sa mga lalaki para gumawa ng mga karumal-dumal na krimen at makatakas sa kanilang mga ginawa. Ipinagdiinan niya na edukasyon lamang ang makakapagbabago ng ganitong mentalidad. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.